Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto, with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Paksa, mga petisyong inihain. Ano ang mga pangunahing legal na pag-unlad ng kaso ng Korte Suprema at timeline nito hanggang ngayon? Ang nangyari, ang abogado sa eleksyon na si Romulo Macalintal ay naghain ng petisyon GR No. E0202 na humihiling sa Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon ang RA 12232, Korte Suprema ng Pilipinas. Gayun din, naghain ng mga petisyon ng mga grupo ng kabataan na binabanggit ang mga naunang desisyon tulad ng Macalintal vs. Comelec bilang batayan. Ang Liga ng mga Barangay ay naghain upang makialam at tutulan ang mga petisyong ito. Estado, ano ang susunod? Ang kaso ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsasaalang-alang ng Korte Suprema. Inutusan ng Korte ang mga respondent na Comelec Kutso at Executive Branch na magsumite ng mga komento. Korte Suprema ng Pilipinas. Paksa, SC Press Briefer. Ang nangyari, kinumpirma ng Korte Suprema sa isang press briefer na ipinagpaliban ng RA 232 ang BSKE ng Disyembre 2025 sa Nobyembre 2026. Korte Suprema ng Pilipinas. Estado, ano ang susunod? Malinaw na opisyal na pagkilala sa ginagawa ng batas. Nagtatakda ng legal na batayan para sa mga petisyon upang hamunin ang konstitusyonalidad. Paksa, mga argumento para sa pagbasura. Ang nangyari, hiniling ng Liga ng mga Barangay sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na nangangatwiran na ang RA 232 ay konstitusyonal. Ipinaglalaban nila na ang karapatan ng publiko sa pagboto ay nananatili dahil ang eleksyon ay regular pa rin sa ilalim ng bagong schedule. At ang batas ay hindi lumalabag sa pantay na proteksyon o limitasyon sa termino ng paatras. Estado, ano ang susunod? Nagtatakda ng mga kontra-argumento. Titingnan ng Korte Suprema ang magkabilang panig. Mga opinyon ng eksperto, mga legal na argumento, pro at contra. Narito ang mga karaniwang argumento na ibinabanggit hango sa mga komento ng eksperto at pagsusuri sa batas. Argumento pabor sa pagpapanatili ng RA 12232. Kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng termino, ayusin ang siklo ng eleksyon. Sinasabi ng mga taga-suporta na may kapangyarihan ng Kongreso sa konstitusyon na ayusin ang termino at ischedule ng eleksyon sa ilalim ng ilang kondisyon. Ipinaglalaban ito ng Liga ng mga Barangay. Walang paglabag sa limitasyon ng termino para sa mga kasalukuyang nakaupo na nakapagsilbi na sa kanilang maximum. Pinagbabawalan ng batas ang mga incumbent na nasa ikatlong termino na tumakbo muli. Kaya sinusubukan ng batas na igalang ang prinsipyo ng limitasyon sa termino. Korte Suprema ng Pilipinas. Nananatili pa rin ang karapatan sa pagboto ng publiko. Kahit na ipinagpaliban ang eleksyon, pipili pa rin ang mga botante ng mga pinuno sa hinaharap. Ang siklo ay inilipat lang. Ipinaglalaban ng mga taga-suporta na ito ay konstitusyonal na katanggap-tanggap kung ginawa sa pamamagitan ng batas. Argumento pabor sa pagbasura nito. Karapatan sa panahong eleksyon ang makritiko na ang pagpapaliban ng wala lang matinding batayan sa konstitusyon. Halimbawa, digmaan, emergency, ay nagpapahina sa mga demokratikong pamantayan. Precedent. Ang mga naunang desisyon ng Korte Suprema, halimbawa, Macalintal vs. Comelec, ay nagdeklara na ang pagpapaliban ay labag sa konstitusyon sa ilalim ng magkatulad na sitwasyon. Pantay na proteksyon at lehitimong ekspektasyon. Iginigit ng ilan na ang pagpapaliban ay maaaring hindi taas na makapinsala sa mga botante na umaasa na bumoto sa nakataktang oras o sa mga kandidato na nagplano.
Lehitimong mandato. Ang pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang nakaupo ay maaring hamunin bilang walang bagong mandato mula sa publiko. Posibleng timeline ng desisyon ng Korte Suprema. Narito ang tinatayang mga punto ng oras kung kailan maaring mangyari ang mga pangunahing aksyon ng Korte Suprema, patay sa kung paano karaniwang nagpapatuloy ang mga bagay na ito. Tandaan ay mga pagtaya lamang, hindi kumpirmasyon. Pagsumite ng mga komento ng mga respondent, kasalukuyan ng ginagawa. COMELEC, Senado, Kamara, Executive Secretary, Korte Suprema ng Pilipinas. Mga oral na pagbabasa pagdinig. Pagkatapos matanggap ang mga komento ng mga respondent, posibleng mayroon ding mga input mula sa amicus o intervener. Halimbawa, ang intervention ng Liga ng Barangay. Karaniwan itong tumatagal ng ilang linggo pagkatapos ng mga komento. Deliberasyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema maaring tumagal ng ilang linggo hanggang buwan, depende sa pagiging komplikado. Dahil ang kaso ay kinasasangkutan ng mga tanong sa konstitusyon, limitasyon sa termino, karapatan sa pagboto, mga pag-aangkin sa pantay na proteksyon, at iba pa, maaring humaba ito. Inilabas ang desisyon. Ang aking pagtataya ay late 2025, posibleng Q4 2025. Oktubre-Disyembre, maaring lumabas ang desisyon. Lalo na kung nais ng korte na lutasin ito sa oras upang linawin kung ang eleksyon sa Disyembre 2025 ay maaring magpatuloy upang kumpirmahin ang pagpapaliban sa 2026. Expert quotes and statements. 1. Romulo B. Macalintal, veteran election lawyer. 2. National Citizens Movement for Free Elections. 3. Supreme Court Judicial Process. Posibilidad, prediction. Bagaman walang makapagsabi ng sigurado, patay sa umiiral na mga argumento, precedent at pampublikong pahayag, narito ang isang makatuwirang prediksyon. May malaking legal na panganib para sa RA 12-32. Ang katotohanan na ang mga petisyon ay tumutukoy sa mga naunang desisyon. Halimbawa, Macalintal versus COMELEC ay nagbibigay sa mga naghahamon ng president na mapagkukunan. Gayunpaman, ang malakas na kontra-argumento, ang kapangyarihan ng Kongreso, ang disenyo ng batas upang igalang ang mga limitasyon sa termino, walang retroactive na paglabag na maring iginigiit at BP, ay nagbibigay sa matagapagtanggol ng batas ng isang makatuwirang depensa. Ang RA 12-32 ay naglalagay muli ng tanong sa ating sistema ng halalan, gaano nga ba kadali na ipagpaliban ang karapatang bumoto? Sa bawat postponement, nadaragdagan ang pananatili ng mga nakaupong opisyal na wala ng malinaw na mandato mula sa taong bayan. Para sa marami, ito ay hindi lamang technical na usapin ng petsa o budget, kundi isang paglabag sa mismong prinsipyo ng regular at tunay na halalan na ginagarantiya ng ating konstitusyon. Kaya naman mahalaga ang mga hamong inihain ng mga election lawyers at watchdogs upang ipaalala na ang halalan ay hindi pribilehiyo, kundi isang karapatan na dapat igalang. Mga ka-EDOX, tandaan natin, ang halalan ay boses ng sambayanan. Ang bawat araw ng pagkaantala ay bawat araw ng pagkawala ng pagkakataon para sa bayan na pumili ng bago, makabago at mas tapat na leader. Huwag nating hayaang ang ating karapatan ay paulit-ulit na ipagpaliban. Ang mensahe ay malinaw, ang tunay na demokrasya ay nasusukat sa regular at malayang halalan at ito'y dapat nating ipaglaban. Kung ako ang magtataya, may katamtamang posibilidad na bahagyang ibasura ng Korte Suprema ang ilang bahagi. Halimbawa, ang mga nagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang nakaupo ng walang eleksyon o nagbibigay ng mga nagpapalinaw na kondisyon. Ngunit maaring panindigan ang huling bahagi, ibig sabihin, ang paglilipat ng schedule sa 2026 sa ilalim ng ideya na maaring ayusin ng Kongreso ang mga timetable ng eleksyon kapag ginawa ng tama. Sang-ayon ba kayo na ipagpaliban hanggang 2026 o naniniwala kayong dapat nang ituloy ang halalan? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan.
At ito ang Edox DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.